Ang bata kasi magalang eh. Ang bata kasi mapagkumbaba eh. Ang bata kasi malambing sa magulang eh. Ang bata kasi madaling itama. Turuan ang batang magbigay. Natutuwa ako kapag tinuturuan niyo yung bata, nag-aalay dito ng sobre. Pero turuan niyo namang magbigay-bigay ng malaki-laki. Madalas kapag ang bata ang may dala ng sobre, kumakalansing, ching, ching, ching. Sabi ko, pinagyayabang ng kanilang mga magulang. Magdarasal. Magdarasal yung bata. Our Father in heaven. Ganun ba? Nakakatuwa. Ayun eh. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University mga ka-youthie. Welcome back, tuloy naman po kayo dito sa ating regular show. At ang rason po kung bakit naisipan po ng ating team na very quickly we have to change the content for today's episode. June 23rd, 2026 at sadly kahapon lamang, isa sa mga pinakamalaking news I would say as to violence in our schools. At ito nga po ang I would actually describe this as a kind of copycat crime. At sadly, ang mga sinasabing suspect ay dalawang minor de edad. Kung di ako nagkakamali, isang 14-year-old and isang 15-year-old. And nasabi ko pong copycat dahil sinasabi na ang suot na t-shirt nitong isa sa mga gunmen, actually, gun kids, gun teens. Kasi mga bata po talaga, minor de edad eh. Ginaya po yung sa Columbine na isa pong school shooting din na infamous po sa Amerika na kung saan meron silang similar na shirt na black shirt with a kind of design. And sadly, is yun malamang ang ginaya nitong Pilipino na taga-Tacloban, dalawang batang Pilipino. Pero ang tanong po kasi dyan, hindi lamang po sa particular na Tacloban shooting incident. This really brings us the question, ano nangyari sa next generation natin? Ano nangyari sa kabataan? At ano ang role ng mga magulang dahil ito ay sinasabing underpass sa ating mga poder, mga ka-youth. So yun po ang ating magiging topic ngayon with our featured na pari, si Father Fidel Rora. Hindi po ito first time natin. May mga videos na rin po si Father Fidel na nabigyan na po natin ng reaksyon. Sa aking background po sa paghihimay, sa pagbibigay ng reaksyon, ako ay isang ama at ito po ay napakalaking bagay sa akin dahil lahat naman po siguro ng ama ay gustong, or magulang for that matter, ay gusto lamang na maging mabuti ang kanilang mga anak. So gusto kong mapakinggan anong masasabi ni Father Fidel dito sa kanyang homily patungkol nga sa pagiging magulang, sa pagiging isang Katoliko o Kristiyanong magulang. So let's listen to the video. Let's go. Naalala ko dati, mayroon akong nakilalang maimpluwensyang tao sa isang parokya kung saan na-assign ako. Di siya politiko pero nakapangyarihan, mayaman, kilala at kinagalang. Tuloy ang daming tao nagpupunta sa kanya. Pag birthday niya, nag-iimbita siya. Napakaraming tao. Ang daming nagre-regalo, ang daming nagpupunta, ang daming nakikisaya. Natatandaan ko, nasabi ko sa kanya ito. Nakakatuwa naman po, ang daming nagmamahal sa inyo. Kinorek niya ako. Sabi niya, Father, yung mga nagpupunta sa akin, may gugrupo yan sa 3 kategorya. Unang kategorya, yung mga talagang malapit sa akin. Konti lang yon kumpara sa pangalawa. Mas marami yung pangalawa, yung mga taong gustong mapalapit sa akin. Pero pinakamarami yung pangatlo, yung mga taong may inilalapit sa akin. Ayun naman pala. Kaya naman pala maraming nagpupunta. How about us? Tayong mga Kristiyano, kanino tayo malapit? Kanino natin gustong mapalapit? Kanino natin gustong may ilapit? Di man lahat, pero nakalulungkot na marami kung minsan ang malapit, gustong malapit, gustong may mailapit sa mayayaman, sa may kapangyarihan, sa sikat, sa lipunan. Feeling kasi natin, naambunan tayo kahit papaano lamang pag nadidikit tayo sa kanila ng kanilang magandang kalalagayan. Parang tayo'y sumisikat din, parang tayo'y nagiging powerful din, parang tayo'y nagiging mayaman din. Kaya naman gusto natin silang iniimbitahan, gusto nating nagpapapicture kasama nila at ipinopost natin sa ating mga social media accounts. Gusto natin kinukuha sila bilang mga ninong at ninang. Iniistima natin sila ng bonggang-bongga because at the back of our minds, parang iniisip lang din natin, matatakbuhan natin sila sa oras ng ating matinding pangangailangan. Bagamat yan na ang madalas na kalakaran, ang tanong, gusto kaya ng Diyos yan?
Gusto kaya ng Panginoon yan? Siya na nagsabi sa atin sa Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ang konektado sa akin, ang malapit sa akin, at ako sa Kanya ang siyang mamumunga ng sagana. Pero wala kayong magagawa kung kayo ay malayo, kung kayo ay hindi malapit, kung kayo ay disconnected mula sa akin. Kung isasagawin natin ito sa ating ikalawang pagbasa, para bang sinasabi rin sa atin ng ating Panginoon ay hindi tayo magkakamit ng mga pagpapalang espiritual, hindi tayo tunay na magiging banal, hindi tayo tunay na magiging anak ng Diyos kung tayo ay hiwalay kay Jesus. At hindi maganda yon. Remember that spiritual blessings, knowledge of God's will, clear conscience, relationship with God, peace that surpasses understanding, joy in the midst of suffering. These are spiritual blessings which are far more important than material blessings. Baka marami tayong na-enjoy ngayon ng mga material blessings. Wala yan sa kalingkingan kapag naranasan natin ang mga spiritual blessings kung tayo ay magiging malapit sa Panginoon natin. Para lang yan, if I may use an analogy, pagkakaiba ng isang tunay at peking bulaklak, tunay at peking halaman, kung titingnan mo parang walang pinagkaiba, pero kapag yung tinitigan, kapag yung pinakiramdaman, Inamoy? ma-affirm mo, ma-attest mo. Yung tunay ang totoo, ang mas masigla, ang mas fresh, ang mas buhay na buhay. Ganon ang taong nakakonekta sa Diyos ang buhay. Buhay na buhay, masiglang masigla. Kahit na kung minsan may mga problema, iba ang ngiti niya, iba ang saya niya. Pwedeng hindi sagad hanggang tenga ang mga ngiti niya. Dahil kung minsan may mga normal pa rin namang panakanak ang mga problema, pero sagad naman hanggang puso niya, ang kapayapaan niya sapagkat alam niya ang Diyos ay bahala sa kanya. Parang siya'y isang punong kahoy na nakatanim sa gilid ng ilog, by the streams, by the rivers. Sinasabi sa Jeremiah 17:8, ang taong yan, katulad ng punong yan, nakataw-taw lagi sa tubig, ang mga ugat, hindi manganganib kahit dumating ang tag-init. Hindi ba yun ang tunay na kapayapaan? Yun ang tunay na peace? Not the absence of suffering, but the presence of God in our life. Sa tingin ko nga, parang pinapakita ito ng picture na yan na nakita ko, natuwa lang ako nitong nakaraang translasyon ng Mahal na Poong Nazareno. Kasi parang kung kakapsyonan ko yung picture na yan ay sinasabi ng debotong yan, Mahal na Poong Nazareno, handa akong buhatin muli ang mga krus ng buhay ko basta kasama kita sa pagbubuhat nito. Kaya nga napakahalaga na maaga pa lang namumulat na tayo sa kahalagahan na magkaroon tayo ng malalim na relasyon kay Kristo. That is why hindi mo rin man masisi ang mga magulang na kung minsan kapag celebration ng Santo Niño Nazareno, sinasama ang kanilang mga anak na batang-bata pa. Kahit alam nilang Para mapapagod ma-expose. sila, ma-hassle sila, at pwedeng delikado rin para sa mga anak nilang batang-bata pa. Kasi marami nang in-interview ganyan Ang lagi nilang sagot ay ganire. Gusto namin habang bata pa, maisalin na namin sa kanila ang demosyon na ito. Okay, before we continue, so finally, after quite a while ng introduction dito ni Father Rora, ito na nga, I think ito na yung patawid no, sa context nga ng papaano mag-raise ng mga bata, papaanong palakihin ng tama no, sa Kristiyanong pananaw at pamumuhay ang ating mga supling. And well, just before that, kaunting sum up lang po ng mga nuggets natin, ng mga nuggets of wisdom. I like what Father Rora mentioned earlier. Now, what is peace? Peace, hindi yan dahil wala ka ng paghihirap, payapa na ang buhay mo. Ang totoong peace ay kapag meron ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. I like that. No, that's a very nice na statement na sinabi po ni Father Fidel. And earlier, sa start ng kanyang preaching, I think this is a very short na homily daw po, is niliken, yung analogy ni Jesus Christ, ang kanyang sarili sa isang puno ng ubas. And, sino yung mga sanga? Tayo daw po. The closer you are to God, the closer you are with your relationship to your God, mas madadama mo, mas marireceive mo ang spiritual blessings, mga
mga ka-U3. So yung pagkasama ng mga magulang sa kanilang anak sa mga ganyang translasyon na batang-bata pa, hindi ito more on sana, Lord, magkaroon ng magandang kinabukasan agad-agad ang kanilang mga anak. Sana, Panginoon, makapagtapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak agad-agad. Napakaliit pa lang, musmus pa lang. Kaya it's more on sharing their faith with their children. Kasi alam ng mga magulang na ganyan, na Pero kahit ano man delikado. ang marating ng kanilang mga anak sa kinabukasan, kung walang malalim na relasyon sa mahal na poong Santo Niño o Nazareno, walang saysay ang lahat ng yan. Ilang artista na ba? Ilang mga sikat ng personalidad na ba? Sa buong mundo ang nabalitaan nating sikat na sikat, ang daming pera, pero kabud na lang na-overdose sa droga? Kabud na lang nagpapakamatay? Problema ng pamilya? Come on! Sikat, pero wala si Kristo sa buhay. Kaya naman mga kapatid, mga magulang, tupdi natin ang sinasabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyong napakinggan. Pabayaan yung lumapit sa akin ang mga bata. Silang may mga tantrums, silang may mga sumpong, silang mga kuminsan hindi mo ma-spellingin. Pabayaan yung lumapit sa akin. Sabi ng Panginoon, kahit busy siya, kahit marami siyang ginagawa, kahit kung minsan gusto niyang mapag-isa, sige, ang mga batang yan ay kakalungin niya, ibe-bless niya, pagpapalain niya. Gusto niya na ang tao bata pa lang nagkakaroon na ng malalim na relasyon sa kanya. Relationship takes time. Ang pag-uugat ng isang puno by the rivers, it takes time. So dapat magsisimula bata pa lang. Yan ang dahilan kung bakit dito sa simbahan natin, minarapat nating magkaroon ng children's room para ang mga magulang hindi na matatakot dalhin ang kanilang mga anak sa pagsimba. Isipin kasi nila, abala, baka mag-ingay yung bata. Gusto lang ito maglaro Pwede namang maglaro siya sa children's room natin. Air condition din. Carpeted po yan. Habang nagsisimba ka, pwedeng dito. Kasi po pwede naman silang tingnan ng mga katikista o po pwede mo silang samahan doon. May speaker sa loob, yung wall natin, salamin. So ang misa ay mapapakinggan, makikita mo pa rin. Pero ang mas maganda dyan ay yung pag-encourage ng mga katikista natin sa mga bata na mag-coloring. Ang kukulayan nila ay yung isang drawing na based sa ating gospel reading. Halimbawa, yung drawing ngayon, si Kristo, may bata, at nandun yung mga apostles. I-explain ng mga katikista natin sa mga bata in a very simple manner yan. Ito si Jesus, may mga gustong pumunta sa kanyang mga bata, pinagpapawalan sila ng mga disciples ni Jesus. Nag-college si Jesus. Kasi sabi ni Jesus, palapitin niyo sa akin kaya kayo, special kayo kay Jesus. Something like that. Yun yung ma-appreciate ng mga bata. Kasi yun in Jesus ang ating pinag-uusapan ngayon. Yung pinagninilayan natin dito, kinukulayan nila doon. So simultaneous na nangyayari yung pagsisimba natin at pagsisimba nila sa paraan na ma-appreciate nila. Tapos yung mga nakulayan nilang yan, ang iaalay nila sa misa. Diba? Ganda! Parang ako lang naganda na. Ang sinasabi ko ay mayroong paraan. Kailangang isama ang mga bata sa simbahan. Kung wala namang children's room, may pintuan naman sa labas. Kapag umiiyak yung mga anak ninyo, kapag hindi nyo na makontrol, labas ninyo. Huwag yung huwag naman kayong umuwi. Diyan lang sa labas, sa may pintuan lang. Huwag kayong pakalayo-layo. Baka hindi na kayo maabot ng kolekta. Hindi. Baka hindi nyo na marinig ang humilya. Yun lang naman yung mas mahalaga. May paraan. Yun ang sinasabi ko dyan. Hindi yung parang walang paraan o baka naman masyado ng kinatitigasan. Wala po akong pinatatamaan na. Ito talaga yung sermon ko ngayon. Baka mamaya may biglang sumigaw na bata dyan. Tamaan yung magulang. Hindi kayong pinatatamaan ko. Pero matagal ko nang gustong sabihin ito kasi minsan ay inis na rin ako. Hindi sa mga bata, kundi sa inyo. Umiiyak na Maingay na Hindi na mapatahan Kala nyo nakukyutan kami kung minsan sa mga bata. Nakukyutan naman. Kaya lang kung minsan naiinis na kami. Yung tingin na mabilis, tingin nyo ng inis. Kung nakukyutan sa bata, matagal yun. Pero kapag mabilis, kasi maingay na yung bata, tingin nyo ng inis. Ang
Pangalawang tingin, tingin nyo ng inis na inis. Hindi naman yung bata actually ang nakakainis. Ikaw eh. Kasi ikaw yung mas nakakaunawa eh. Mas nakakainis. Naku, may nagre-report sa aking mga ushers, Father, pag binawal namin. Binawal nyo ba sa magandang pa? Oo, Father. Aba, kung tingnan kami mula ulo hanggang paa. Ay, naku naman. Mga kapatid, tama na isama ang mga bata sa simbahan. Pero, turuan din sila ng mabuting asal. Ipaliwanag mo sa kanila na dapat sa loob ng simbahan, tahimik sila. Kasi marami ang natutulog. Hindi, marami ang nagdarasal. Anyway, kahit naman may mga hassle pa, talagang tiyaga lang. Pagtiyagaan po natin ang mga bata, ay ilapit natin sa Diyos. Kasama dyan yung pagtuturo sa kanila ng pagdarasal, ha? Nasa palagay ko ngayon, parang hindi na masyadong uso dati. Walang puknat yun. Mga bata, pinagyayabang ng kanilang mga magulang. Magdarasal. Mag-pray, no? Magdarasal Mag-pray. yung bata. Our Father in heaven. Ganun ba? Nakakatuwa. Ayun eh. Ngayon, nakikinig yung mga hipag ko, nakikinig ha, parang wala nang ganyan. Yung mga pamangking ko, parang hindi nyo na tinuturo ang magdasal. Nakikita mo kung minsan ang ipagyayabang ng mga nanay, sabi ng bata, yung nanay magtuturo, hindi naman turong ganun eh, ganun eh. Eh magugulat ka, pag tinurong ganun yung anak, ganun yung anak. Tapos gaganon sa ina. Gaganon din. Kakoryo yung ina. Sa TikTok Ay, ba yan? nako talaga. Turuan ng mabuting asal. Huwag yung kayo pa ang magtuturo na sila'y magkasala. Oh, nitong nakaraang Pasko, may mga napamaskuhan yung mga anak ninyo. Ano sabi ninyo? Anak, tago ko ha? Sa'yo to. Yung anak ninyo, parang na-hold up. Hindi lang yan. Bago yung makuha yung pera na yan, kayo pa yung pumilit sa kanilang mamasko. Di ba? Kayo pa yung pumilit sa kanilang mamasko. Tapos nung may mga pamaskuhan, kinukuha ninyo at pinapangukuhaan ninyo. Sa iyo to, itatago ko, kawawang bata, ang unang karanasan ng scam sa mga magulang. Nagets naman po natin no, yung point dito ni Father Rora na dapat maging halimbawa, maging ehemplo yung mga magulang mismo. And I totally agree. Although, as to the structure lang po ng homily na ito so far, I'll be very honest with you mga kayo-3, medyo medyo kalat ng kaunti kasi meron siyang mention about sa mga usherates, meron siyang mention sa children's room, and I felt na yung mga instructions on behavior or rules, I think it could have been done by someone that is about church security or church order or church decorum. I felt though that announcements and instructions like these a little bit unrelated sa kanyang homily. But then so far, what Father Rohr has mentioned to us is yung kanyang observation sa bagong henerasyon ngayon na hindi na nga nananalangin. And to be honest, sa akin pong panahon, I was a kid in 1990s. I would say na marami po sa amin ang nakakaalam ng mga prayers. Pero the point here that Father Rora is saying that we have to pass on ito pong ating mga religious na traditions, practices. Na-mention niya kanina yung about kay Signor Santo Niño. Na-mention niya nga kanina yung kay Nazareno. So apparently, sa Katoliko pong paniniwala is kinakailangan mo magkaroon ng debosyon. Di ba po? So sa mga Catholics po dyan, could you please comment below what's the importance of having a devotion to a particular saint in a chapel or sa isang parokya po? So please comment below. But anyway, let's continue. Turuan ang batang magbigay. Natutuwa ako kapag tinuturuan niyo yung bata, nag-aalay dito ng sobre. Pero turuan niyo namang magbigay-bigay ng malaki-laki. Madalas kapag ang bata ang may dala ng sobre, kumakalansing. Ching, ching, ching. Sabi ko, tinuturuan niyo maging kuripot. Well, seriously, gawin natin ang lahat. Maging mabuting halimbawa tayo sa kanila. Itama natin ang pagkakamali nila at higit sa lahat, maging mabuting magulang.
sa inyong mga anak. Mga kapatid, ang dami ko nang na-encounter na mga anak na nagtatampo sa Diyos, nagkagalit sa Diyos, hindi naniniwala sa Diyos dahil pangit ang naging karanasan sa mga magulang. Mga That magulang, is true. kayo ang unang nagpapakilala sa Diyos sa mga anak ninyo. Huwag mong That's true. siraan ang imahe ng Diyos. At kapag sila naman, dahil sa inyong pagiging mabuting magulang, ay napalapit sa Diyos, nako, kaligayahan yun na yun ang lubos. Let me end with this. Kasi nga makailan lang, promise, may nag-approach sa akin na isang may edad na babae, medyo mahina na siya, umiiyak siya. At ang sabi niya sa akin, Father, pagdasal mo ko, ayoko pang mamatay. Gusto ko munang makitang maayos ang anak ko. Gusto ko malapit ko muna siya sa Diyos. May pamamana naman ako kahit papaano, pero alam kong walang saysay ang lahat ng ito kung hindi magiging mabuting tao ang anak ko. Sipin niyo yun. Napakagandang realization ng magulang yun. Kaya lang nahirapan ako para sa kanya. Kasi nga, nahirapan siya para sa anak niya. On the contrary, napunta naman ako sa isang birthday celebration. Isang napakabait nakakilala, si Nanay Leoncia. 90 years old, byuda, 90. may 9 na anak. Yung isa dyan, doktor. Yung isa, registered nurse. Isa, physical therapist. Yung isa, former bank manager. Yung isa, bank officer. Yung isa, dating assistant ng BIR commissioner. Yung isa, civil engineer. Yung isa, dentist. 8 na. Lahat ng 8 yan, nasa US, established na with their families. Based sa US. Di ba 8? Nasaan yung pang-9? Nandito yung panganay. Sino yung panganay? Si Menardo, Attorney Menardo Guevara. Sino siya? Dating Siya soldier? yung dati nating Secretary of Justice, Guevara. Ngayon ay Solicitor General na. Soldier. Alam po ninyo, titulado, ang ganda ng karir ng mga anak. Pero nang magsalita si Nanay Leoncia, walang binanggit kahit isa sa karir ng mga anak. Wala. Pinasalamatan muna, hindi yung mga taong kilala, hindi yung mga paring bisita, hindi yung mga mayayamang bisita. Hindi. Sabi ni Nanay Leoncia, salamat sa Diyos at salamat sa mga mabubuting tao na kaibigan. Mabubuting tao, doon siya konektado. Ang mabuting tao na yan. Konektado sa Diyos na mabuti. Konektado sa mabubuting tao. Doon siya nakakonekta. At alam niyo, sabi ko nga, hindi nagbanggit ng kahit anong karera or karir ng anak niya. Hindi. Basta ang sinabi niya, ito. Ako handa ko at anong oras na okay na ako dahil okay na ang aking mga anak na mabubuting tao, mabubuting makisama. Tama na sa akin yun. Yun lang naman na hindi ako nakakad ng yaman o ano. Basta yun lang maging mabubuti silang tao. Masaya akong maharap sa Diyos. Yun lang. 3 beses sinabi, mabubuting tao ang mga anak ko. Kasunod nun, 3 beses din sinabi, yun lang. Hindi ako naghahangad ng yaman, yun lang. Kasi yun lang, sobra-sobra na para sa isang magulang na maging mabubuting tao ang kanyang mga anak. Kasi Amen. kapag mabuting tao ang kanyang anak, masaya siyang lilisan sa mundong ito. Alam niyang maayos yung anak niya, mabuting tao. Tingnan po ninyo, sabi ni Nanay Leoncia, okay na ako. Kasi okay na yung mga anak ko. Pwede mong isipin dahil Solicitor General, dahil mayaman, doktor, dahil engineer, dahil hindi. Ang sinasabi niya doon, Mabuting tao. okay na yung mga anak ko kasi mabubuting tao yung mga anak ko. Kasi kapag mabuting tao, magiging mabuti ang buhay sa mundong ito. Ano man ang marating niyan. Basta mabuting tao. Kaligayahan yun ng magulang. At kapag mabuting tao ang anak ng isang magulang, sabi ni Nanay Leoncia,
masaya akong haharap sa Diyos. Kasi hindi naman niya sasabihin sa Diyos, yung anak ko, Solicitor General, yung anak ko, dating Secretary of Justice ng Pilipinas, yung anak ko, Doktor, yung anak ko, Manager ng, yung anak ko, Assistant ng Hindi yun ang sasabihin ni Nanay Leon. Ang sasabihin ni Nanay Leon siya, Panginoon, mabubuting tao ang mga anak ko. Okay. These are really good na mga testimonies, kumbaga mga ka-youth. And I appreciate Father Rora in sharing that, especially yung kwento nga kanina about the Guevara family. And I totally agree. I like that. I think it's very important for us na mga parents na laging isipin na mapabuti ang ating mga anak. Although, I would be very honest with you mga ka-youth, hindi po lahat kasi ng magulang ay hinahangad ang kabutihan para sa kanilang mga anak. Walang magulang in general na gusto mapahamak ang kanilang mga anak. Pero sa totoo lang, meron din po kasi talagang mga magulang na maaring dahil sa lack of morality, maybe, lack of spirituality, lack of moral compass, sila din mismo siguro ay nagmula sa isang napakahirap na sitwasyon, traumatic na mga experience kung kaya't hindi nila magampanan ng tama ang kanilang pagiging magulang. Meron pong ibang mga magulang na pinupush yung kanilang mga anak na gumawa ng mga krimen, na gumawa ng mga masama. So ito pong idea ng para mapabuti ang mga anak ay isang universal na tendency of course ng mga magulang. Pero siguro, I'm not sure no, sa preaching na ito, kung madi-discuss pa further ni Father Fidel, ano yung sinasabi ng Biblia on how to raise good children. I'm not sure if madi-discuss pa ni Father Fidel kasi I felt though that this is more like a general statement naman po on the parents wanting their children to be better people, mga ka-youth. Kasi kahit sabihin mo sa Panginoon, anak ko pare, anak ko engineer, anak ko presidente, ang sasabihin ng Panginoon, mabuting pare ba? Mabuting engineer, mabuting presidente pa. Mapapahiya ka kapag hindi eh. Kaya mga magulang ha, tandaan ninyo, yan ang pangunahing misyon ninyo. Ang ilapit sa Diyos kami ng mga anak niyo. Ilapit sa Diyos. Yan ay mas matutupad ninyo kung mabuting magulang kayo. Sabi ko nga minsan sa isang sermon ko, sumamlay na kayo kung walang magagawa sa pagiging mabuting asawa. Nagkahiwalay kayo, yan lang magagawa eh. Pero wag kang sasablay sa pagiging mabuting ina at ama. Pero wag na rin sana sumablay sa pagiging mabuting asawa kasi bahagi ng pagiging mabuting ina at ama sa inyong mga anak ay ang mahalin ninyo at maging faithful kayo sa nanay at tatay nila. Sa mga anak na tulad ko, bigyan natin ng karangalan ng ating mga magulang. Hindi kinakailangan ng yaman, hindi kinakailangan ng matinding katalinuhan. Magpakabuting tao lang. Gusto kong mag-apologize sa inyo sa ngalan ng mga magulang dahil lalo na for the longest time, naging particular sila. Ito ang dapat na kurso mo, ito ang dapat na karir na punta. Dapat maipagmalaki kita, dapat maging sikat ka, dapat malaki ang kita mo para maipagyayabang kita sa mga hindi. Kung ganyan ang inyong mga magulang, huwag kayong mag-alala. Darating ang pagkakataon. Sigurado ko, kapag tanda ng mga yan, sa takip silim ng kanilang buhay, walang magiging mahalaga sa kanila at idadalangin nila bago sila mawala. Mabuting tao sana ang mga anak nila. Yan yung meaning o nuance sa statement ng mga magulang. Diretso man nila o hindi na sinasabi sa atin, sana habang buhay na lang itong bata. Sana wag na lang lumaki, wag na lang tumanda. Anong ibig sabihin ng magulang dyan? Para ma-maintain mo yung cuteness mo? Hindi. Ang talagang underpinning sa statement na yan ay, ang bata kasi magalang eh. Ang bata kasi mapagkumbaba eh. Ang bata kasi malambing sa magulang eh. Ang bata kasi madaling itama. Yun ang ayaw ng magulang mong magpako sa'yo. Kaya sana, ibigay natin sa kanila ang karangalang ito. Sana, lumaki tayo na mabubuting tao. Mga kapatid, natutuwa tayo sa Santo Niño kasi maganda ang kanyang itsura, maganda ang kanyang damit. Pero tandaan natin kung bakit kinalulugdan ng Diyos si Kristo. Kasi hindi siya kailangan maging Santo Niño, naging Santo Niño siya. Hindi niya kinakailangan lalo na ang maging Nazareno, naging Nazareno siya. Hindi niya kinakailangan magkatawang tao, nagkatawang tao siya. Lalong hindi niya kailangan mamatay para sa mundong makasalanan,
Pero yun ang kalooban ng Ama. Kaya nalulugod ang Ama sa anak niya. Hindi sa itsura, kundi sa pagsunod at paggalang sa kanya ng anak. Sinong magulang ang hindi matutuwa sa kanyang anak na laging sumusunod at gumagalang sa kanya? Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Okay, mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, so medyo maiksi and sa totoo lang medyo bitin, ano? Kasi I was actually looking for more na mga tips, mga pointers, no, na mula sa Biblia kung paano nga tayo bilang mga magulang makapag-raise sa ating panahon ngayon na punong-puno ng social media, influences, mga palabas, mga violent na mga games, ano po. So sometimes it makes us think, and interesting po yung perspective na na-mention dito ni Father Roran na yung isang ang halimbawa yung sa Guevara family, no? Si nanay na may anak na 9 na lahat ay naging successful. She's been saying that, kumbaga, ready na siya kapag kunin siya ng Diyos, handa na ako. Dahil sa aking palagay ay, kumbaga, nakapagpalaki ako ng mga mabubuting mga tao, naging mabuting ang aking mga anak. Pero I think it's much more than that. I think being kind-hearted, being respectful, yung ability na makisama ng maigi, rumispeto sa iba, it is something that I agree, no? That you could be proud of as a parent, mga ka-youthie. Pero actually, meron akong isa pang punto na sana na na-mention ni Father Rora, ano, na hinahanap ko yung idea po ng childlike faith. Kasi isa yan sa mga karakteristik ng mga bata, di ba po? Kaya nga yung sinasabi sa sitas na nung pagkakataong sinasaway yung mga bata, di ba? And Jesus said, no, let them come close to me. So nakikita natin yung fondness ni Jesus Christ sa mga bata. Pero the bottom line, of course, of this preaching, kinakailangan bilang magulang ilapit ang ating mga anak sa Diyos, no? Para sila maging mabuting mga tao. And on a side note, no, ito pong sa idea ng pagkakaroon ng mga bata. I think alam niyo na po siguro ito na meron pong interesting na trend. Declining birth rate dito po sa Pilipinas. Sinasabi ng mga eksperto na for you to maintain your population, it has to be a fertility rate of 2.1. Ang atin pong birth rate ngayon, 1.7 na lang po. So, ibig sabihin, maraming mga nanay, maraming mga nagsasama na they prefer na wag na po magkaroon ng mga anak. For the clear reason nga po na siguro ay sa ating ekonomiya at sitwasyon sa Pilipinas ay mahirap magpalaki ng bata, mga ka-youthie. At ako naman po bilang isang magulang, I agree, hindi po madali, but it's very rewarding sa totoo lang po. Mas lalong kinakailangan nung mag-effort bilang magulang dahil gusto natin na mapabuti ang ating mga anak. Kasi kung petiks-petiks lang yung magulang, kung walang ginagawang effort, talagang masasabi natin na hindi mahirap na mapalaki ng mga anak, mga ka-youthie. But anyway, if you like these kinds of contents, you already know what to do. You can watch that video over there. Playlist over here, mga ka-youthie. You can click subscribe. And just before I forget, we are in one, no, sa thoughts and prayers sa mga naging biktima po sa Tacloban at ang iba pang mga batang naging biktima ng karahasan sa mga paaralan because of other din po na mga minor de edad. So let us be safe and let us protect our kids and let us raise next generation na God-fearing na mga mabuting mga citizen ng ating bansa. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.